Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ang edad at naghihintay kayo ng inyong social pension ngayong buwan ng Mayo, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil may mga importanteng pagbabago na dapat ninyong malaman bago pa man kayo pumunta sa opisina or sa bayad sentrong pinagkukuhanan ng inyong pensyon. Marami sa ating mga lolo at lola ang hindi nakakakuha ng kanilang tamang halaga. Hindi dahil wala silang karapatang makatanggap, kundi dahil hindi sila nakakaalam ng tamang proseso, tamang petsa, at tamang lugar. At ang pinakamasakit na bahagi, minsan, ang pera ay naghihintay na sa kanila, ngunit dahil walang nagpaliwanag, nababaliwala ito. Ngayon, uupo tayo ng magkasama, parang magkaibigan na nag-uusap sa kusina habang may mainit na kape at pag-uusapan natin ang lahat. Ang social pension na ibinibigay ng DSWD o Department of Social Welfare and Development para sa ating mga indigent senior citizens ay isang tulong na 1,000 bawat buwan na ibinibigay ng quarterly. Ibig sabihin, 3 buwang halaga sa isang pagbabayad. Sa bawat quarter, ang matatanggap ninyo ay 3,000. Hindi malaki, oo, alam namin. Pero para sa isang lolo o lola na walang ibang pinagkukunan ng kita, ang 3,000 ay napakalaking bagay. Sapat para sa gamot, sa pagkain, sa mga bayarin. Kaya huwag hayaang mawala ito nang dahil sa hindi tamang impormasyon. Sa video na ito, ipaliliwanag ko sa inyo ang eksaktong schedule ng pagbabayad ngayong Mayo 12, 2026. Kung sino ang karapat-dapat makatanggap, kung paano malalaman kung kasama kayo sa listahan, at ang mga lihim na benepisyo na hindi lahat ng senior ay nakakaalam. Manatili kayo, maaaring ito ang pinaka-importanting video na mapapanood ninyo ngayong buwan. Bago tayo pumunta sa schedule ng pagbabayad, kailangan munang maunawaan kung sino talaga ang may karapatang makatanggap ng social pension. Ang programang ito ay para sa mga indigent senior citizen at ang salitang indigent ay nangangahulugang wala kayong regular na pinagkukunan ng kita. Kung kayo ay hindi miyembro ng SSS o GSIS, hindi kayo nakatanggap ng anumang pensyon mula sa pamahalaan at wala kayong kakayahang suportahan ang inyong sarili ng maayos, malamang na kayo ay karapat-dapat. Ang mga pangunahing kondisyon ay ang mga sumusunod. Kailangan kayong 60 taong gulang o higit pa. Kailangan kayong residente ng Pilipinas. Kailangan kayong nakalista sa listahan ng DSWD sa inyong lungsod o munisipalidad. At pinakamahalaga, hindi kayo dapat tumatanggap ng anumang pensyon mula sa ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng SSS, GSIS, AFP o PVAO. Kung kayo ay may matatanggap na pensyon mula sa mga ahensyang ito, kahit gaano kaliit, hindi kayo maaaring makatanggap ng social pension. Ito ang tinatawag naming clawback o pagbawas. At ito ay isa sa mga pinakamadalas na dahilan kung bakit ang ilang senior ay na-disqualify ng walang babala. Maraming mga lolo at lola ang nagulat na nalaman nila na na-disqualify sila dahil ang kanilang asawa ay may maliit na SSS pensyon. Ngunit ang social pension ay base sa individual na katayuan, hindi sa kabuuang kita ng pamilya. Kaya, kung ikaw mismo ay walang pensyon at nakakatugon sa lahat ng kondisyon, may karapatang mag-apply ka pa rin kahit may SSS ang iyong asawa. Siguraduhing malaman ninyo ang inyong sariling sitwasyon bago kayo mag-aasume na hindi kayo karapat-dapat. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan, ang schedule ng pagbabayad. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa DSWD, ang social pension para sa ikalawang quarter ng 2026 ay nakatakdang ipamahagi simula Mayo 12, 2026. Ang petsang ito ay mahalaga dahil maraming bayad sentro at distribusyon sa mga barangay ay mag-iisimula sa araw na ito. Ang P3000 na ito ay kumakatawan sa 3 buwang pensyon, Abril, Mayo, at Hunyo. Ngunit narito ang mahalagang bagay na dapat ninyong maunawaan, ang petsa ng simula ay Mayo 12.
Ngunit hindi ito nangangahulugang lahat ng senior ay matatanggap ng pera sa eksaktong araw na iyon. Ang distribusyon ay ginagawa ng batchwise. Sa ibang salita, ang bawat barangay, lungsod at probinsya ay may kanya-kanyang schedule. Ang ilan ay maaaring makatanggap ng Mayo 12, ang ilan ay Mayo 15, ang ilan pa ay hanggang katapusan ng buwan. Ang pinakamatalinong bagay na magagawa ninyo ay makipag-ugnayan sa inyong barangay hall o sa pinakamalapit na DSWD Provincial o City Office para malaman ang eksaktong araw ng distribusyon sa inyong lugar. Ang pagbabayad ay karaniwang ginagawa sa isa sa tatlong paraan. Una, ang personal na distribusyon sa itinakdang lugar, maaaring sa barangay hall, sa isang paaralan o sa isang community center sa inyong lugar. Pangalawa, ang pagbabayad sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines kung saan kayo ay may nabukas ng account bilang bahagi ng programa. At pangatlo, sa pamamagitan ng iba pang accredited na ahensya o partnership tulad ng Palawan Pawn Shop o Rural Bank, depende sa kasunduan ng inyong lokal na pamahalaan sa DSWD. Kung kayo ay hindi makakaabot ng personal sa araw ng distribusyon dahil sa sakit o kapansanan, may karapatang magpadala kayo ng autorisadong kinatawan, ngunit kailangan ng tamang dokumento. Kailangan ng isang sulat na pinirmahan ninyo, isang photocopy ng inyong senior citizen ID, at isang valid ID ng inyong kinatawan. Huwag hayaang mawala ang inyong 3,000 tiers dahil walang nagdala ng tamang papel. Bukod sa social pension, may mga karagdagang benepisyo ang ating mga senior citizen na hindi lahat ay ganap na nauunawaan o nagagamit. Kaya naman ngayon, bibigyan ko kayo ng buong larawan. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, ang bawat senior citizen na 60 taong gulang pataas ay may karapatang sa 20% diskwento at exemption sa value-added tax o VAT sa halos lahat ng transaksyon, kabilang ang pagbili ng gamot, konsultasyon sa doktor, dental services, pagsakay sa pampublikong transportasyon at maging sa mga restaurant at sinehan. Ito ay isang automatikong karapatan, hindi ninyo kailangan ng anumang espesyal na aplikasyon. Ang inyong senior citizen ID lamang ang kailangan. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan, ang 20% diskwento at VAT exemption ay hindi magkasamang ina-apply sa lahat ng kaso. Para sa mga gamot, ang inyong senior citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% diskwento at exempt din kayo sa VAT. Kaya ang epektibong savings ay mas malaki. Para sa mga restaurant, ang 20% diskwento ay naka-apply bago pa maibabawas ang VAT. Kaya tiyakin na ang inyong resibo ay wastong nakakompute. Kung hindi tama ang inyong resibo, may karapatang kayo na itanong at humingi ng tamang bawas. Mayroon din tayong tinatawag na burial assistance. Kung ang isang miyembro ng pamilya ng isang indigent senior citizen ay pumanaw, maaaring mag-apply ang pamilya ng 2,000 hanggang 5,000 na tulong panglibing mula sa DSWD, depende sa probinsya at availability ng pondo. Hindi ito garantisado sa bawat kaso, ngunit maraming pamilya ang hindi nakakaalam na may ganitong programa. Pag-usapan ito sa inyong barangay social worker ng maaga. Huwag hintayin pa ang panahon ng pangangailangan bago magtanong. At para sa mga senior na miyembro ng PhilHealth, kahit hindi kayo nagtatrabaho, ang mga senior citizen na 60 taong gulang pataas ay automatikong covered ng PhilHealth bilang dependent ng estado. Ibig sabihin, libre ang inyong hospitalization at medical consultations sa mga accredited na ospital at klinika ng pamahalaan. Ang problema ay maraming senior ang hindi nirehistro ang kanilang sarili ng maayos. Kaya tiyaking ina-update ninyo ang inyong PhilHealth information sa pinakamalapit na PhilHealth office o sa inyong barangay health center. Pag-usapan natin ngayon ang mga bagay na maaaring magbawas o maalis sa inyo ng inyong social pension dahil ito ang mga bagay na madalas hindi sinasabi ng mga opisyal, ngunit napakahalaga para malaman. Ang una at pinakamadalas na dahilan ng disqualification ay ang pagkakaroon ng ibang pamahalaan na pensyon.
Tulad ng nabanggit ko kanina, kung kayo ay magsisimulang makatanggap ng kahit maliit na halaga mula sa SSS, GSIS o iba pang ahensya, kahit ito ay 500 lamang bawat buwan, kayo ay maaaring ma-disqualify sa social pension. Ang DSWD ay regular na nagko-cross-check ng kanilang listahan sa SSS at GSIS, kaya huwag umasa na hindi nila malalaman. Ang pangalawang dahilan ay ang pagbabago ng inyong civil status or living situation. Kung kayo ay dati ay nakalista bilang indigent, ngunit nakapagtayo na ng maayos na pamumuhay, may asawa o anak na sumusuporta sa inyo, maaaring mag-conduct ng reassessment ang DSWD at ma-remove kayo sa listahan. Hindi ito nangyayari agad, ngunit nangyayari ito, lalo na kung may nagreklamo sa inyong barangay. Ang pinakamaingat na bagay na dapat gawin ay maging tapat sa inyong social worker tungkol sa inyong sitwasyon. At kung may pagbabago, ibalita ng maaga para hindi kayo masabing ng daya. Ang pangatlo ay ang hindi pagpunta sa scheduled distribution. Sa ilang lugar, ang paulit-ulit na hindi pagpunta sa distribusyon ng walang abiso ay maaaring magresulta sa temporary suspension ng inyong benepisyo. Kung kayo ay may sakit o hindi talaga kayang pumunta, makipag-ugnayan sa inyong barangay social worker nang maaga at ipaliwanag ang inyong sitwasyon. Ang mga social worker ay may kakayahang mag-arrange ng alternatibong paraan ng pagbabayad para sa mga may kapansanan o sakit, ngunit kailangan nilang malaman ang inyong kalagayan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga estratehiya, ang mga matalinong paraan para mapakinabangan ng husto ang inyong social pension at iba pang benepisyo. Una, mag-keep ng records. Tuwing makatanggap kayo ng inyong social pension, itago ang resibo o ang anumang dokumento ng pagbabayad. Maging ito ay isang payroll slip, isang pasulat o isang bank transaction, itago ito sa isang ligtas na lugar. Kung may tanong o alitan tungkol sa inyong nakatanggap, ang mga dokumentong ito ang inyong proteksyon. Pangalawa, gamitin ang inyong Senior Citizen ID ng palagi, lalo na sa pagbili ng gamot. Ang savings na makukuha ninyo mula sa 20% diskwento at VAT exemption sa gamot ay maaaring katumbas ng daan-daang piso bawat buwan. Kung kayo ay regular na kumukuha ng maintenance medicine, ang diskwentong ito ay nakakatipid ng malaking halaga sa isang taon. Halimbawa, kung ang inyong maintenance medicine ay nagkakahalaga ng 3,000 bawat buwan, ang 20% diskwento ay nagbibigay sa inyo ng 600 na savings. Sa loob ng isang taon, iyon ay 7,200, halos 2/4 ng inyong social pension. Pangatlo, mag-coordinate sa inyong barangay social worker ng regular. Ang inyong barangay social worker ay ang inyong pinakadirektang koneksyon sa mga programang panggobyerno. Bisitahin sila o kausapin man lang isang beses bawat 3 buwan, hindi lamang para sa social pension, kundi para malaman din ang iba pang programa na maaaring matanggap ng inyong pamilya. Maraming programa ang nananatiling hindi nagagamit dahil walang nag-abiso sa mga benepisyaryo. Pang-apat, huwag ipagpaliban ang pag-update ng inyong mga dokumento. Ang expired na Senior Citizen ID, ang maling address sa inyong listahan, o ang hindi updated na contact number, ang mga ito ay maliit na bagay na maaaring magdulot ng malaking abala kapag dumating ang oras ng distribusyon. Bisitahin ang inyong Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong lungsod o munisipalidad para tiyaking lahat ng inyong impormasyon ay tama at updated. Maraming senior ang nagtanong sa amin ng mga sumusunod na katanungan at gusto naming sagutin ang lahat ng malinaw. Kung namatay ang aking asawa na may social pension, maaari ko bang ipagpatuloy ang pagkuha ng kanyang pensyon? Hindi. Ang social pension ay personal na benepisyo, hindi ito mana. Ngunit ang surviving spouse na 60 taong gulang pataas at nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaaring mag-apply para sa kanilang sariling social pension. Makipag-ugnayan sa DSWD or OSCA para sa proseso ng aplikasyon. May bayad ba ang social pension sa income tax? Ang magandang balita,
Walang income tax ang social pension. Ito ay isang tulong mula sa pamahalaan at hindi ito itinuturing na taxable income. Kaya ang inyong buong 3,000 ay puro para sa inyo, walang bawas para sa buwis. Paano kung hindi ako nakatanggap ng notifikasyon tungkol sa distribusyon? Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang reklamo. Ang solusyon, huwag hintayin ang notifikasyon. Bago pa man dumating ang Mayo 12, makipag-ugnayan na kayo sa inyong barangay at itanong ang eksaktong araw at lugar ng distribusyon sa inyong lugar. Maging proactive. Ang pamahalaan ay may limitadong kakayahan na ipaalam sa bawat benepisyaryo ng personal. Mga mahal naming senior citizen, ang mensahe ng video na ito ay simple lamang. Ang inyong benepisyo ay inyo. Binayaran ninyo ito sa pamamagitan ng inyong pagiging mamamayan ng bansang ito, sa pamamagitan ng inyong trabaho, ng inyong mga sakripisyo, at ng inyong mga taon ng paglilingkod sa inyong pamilya at komunidad. Huwag hayaang mawala ito dahil sa kawalan ng impormasyon. Ipaalala ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kapatid na senior. Ibahagi ang video na ito para mas maraming lolo at lola ang mapakinabangan. At kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay ninyo ang mga ito sa comment section sa ibaba. Kami ay narito upang tumulong. Ingatan ang sarili ninyo, mag-ingat sa kalusugan, at alamin ang inyong mga karapatan. Kayo ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na video.